Yo, what's up? Episode 6 na tayo ng tikman natin yan hanggang tamaan. For today's episode, ang iinumin natin is walang iba kundi ang ating sariling Tanduay Rum. Yes. Wow. Tanduay Rum. Again, para sa mga kabataan na nanonood sa atin dyan, makinig muna kayo sa mga matatanda. Kapag bawal, bawal. Darating naman din kayo sa time na po pwede na kayong uminom dyan. Kaya stay put na kayo dyan. Humanap muna kayo ng ibang pagkakalibangan nyo. Huwag muna kayong uminom. Okay, dito na tayo sa Tanduay Dark Rum. Isa to sa pinakasikat na inumin dito sa atin noon pa. Kumbaga, itong bote na to yung sumisimbolo or pamatay ni Tanduay brand dito sa atin. Blend of tropical flavor, aged in oak, tawagin ng ilan at pinakasikat na rum sa Pacific. Dark rum ang karaniwang tumutukoy sa rum na kayumanggi yung kulay. Max kayumanggi ang puta. Basta something na ganun yung kulay like molasses or caramel. Dark rum din siya dahil mas lasang sunog siya compared sa ibang varieties ng rum kagaya ng mga white rum. So, ayun pala yun. So, additional pa, kaya rin sikat si Tanduay dito sa atin kasi alam naman natin lahat na affordable siya. Madalas gamitin itong si Tanduay sa paggawa ng mga cocktails. Ito yung hinahaluan nila ng kung ano-ano yung inumin para makagawa sila ng ibang mga lasa, then syempre para makover yung tapang ng mismong alak. Same din yun sa ginagawa ng iba na cola naman yung hinahalo. Classic talaga itong si Tanduay. Kasi kahit sang lupalop ka magpunta dito sa bansa natin, talagang makakabili ka nito. At kagaya pa nga nung sabi ko kanina, talagang affordable siya. So game, check na natin siya. Bote niya is ito. Siyempre, sobrang familiar na kayo dito. Madalas makita na natin to simula nung bata pa lang tayo. Hindi na rin natin masasabing may kakaiba or ano yung bote kasi talaga namang familiar na sa atin to. For me, good naman yung bottle niya, okay naman siya. At since matagal ko na nga siyang nakikita, kumbaga part na siya ng buhay natin simula nung bata tayo hanggang sa paglaki natin. Kasi talagang madalas natin siyang nakikita, sabi ko nga. Gusto ko tong combination ng yellow and gold dito sa cover nila. Plus factor pa sa akin, itong medal na nasa neck ng bottle na naisip nila. Siya yung tumatayong medal na parang nakasuot doon sa bote. Maganda yung naisip nila na yan. Para sa akin, yung tansa naman niya is ito. Gold yung kulay niya. Very common. Ating special naman doon sa tansa niya. Kaya rin ng ibang bote ng mga alak. Kasi simpleng-simple siya. Okay, open na natin. Siya. See? Open natin. Yung amoy niya, solid talaga. Nangingibabaw yung amoy alcohol. Yung amoy niya, solid talaga. May konting tamis, pero nangingibabaw talaga yung amoy ng alcohol. Again, tikman naman natin siya. Natikman ko na to before pero syempre nakalimutan ko na rin yung lasa niya sa tagal. And then, isa pa, para meron din tayong bagong episode dito sa channel natin, i-review natin yung sariling alak natin, syempre. By the way, 40% alcohol nga pala itong si Tanduay Dark Rum natin. Okay, muna natin. Wala palang harang yung ano niya, bote niya, hindi kagaya ng iba. Amoy alcohol. Matapang talaga siya. May konting tamis. Actually sweet and spicy yung nalalasahan ko. Then, hindi ko masabing smooth siya kasi matapang nga. Then for me yung lasa, good na naman siya. Lalo na para sa presyo niya, pwede na talaga siya. Sa pangalawang shot, syempre natikman ko na nung una, still matapang pa rin yung lasa. Nandun pa rin yung sweet and spicy na sinasabi ko. Then hard talaga siya matapang talaga siya. Sa aftertaste naman niya, naiiwan sa bibig, ganun din, same lang din. So consistent yung sasabihin ko about sa kanya, puro sweet and spicy yung nalalasahan ko dito kay Tanduay Dark Rum natin. Even yung aftertaste, ganun siya sweet and spicy pa rin yung iwan. So, again, hindi naman ako magbibigay uli ng rate about dito sa Tanduay natin kasi sabi ko nga kagaya sa mga naunang episode natin, hindi naman ako expert para bigyan ko pa ng rating yan. But ang masasabi ko lang dito sa sariling atin na Tanduay is pwede na siya.
para sa presyo niya na yan, good na siya. Okay na siya. Siguro masarap nga talaga siyang ipanghalo sa mga cocktails or haluan ng cola. Kaso hindi kasi ako mahilig uminom ng ganun. So, good tong si Tanduay natin. Then, gaya nga ng lagi kong sinasabi, lahat naman yan is masarap. Depende yan sa panlasa ng inom. So, game, inuman na. Lagyan na natin ng yelo. Nakalimutan ko palang i-present sa umpisa ng video natin, no, yung pulutan natin. Ang pulutan ko nga pala ngayon is balot and penoy. Sariling atin din, di ba? Sorry, nakalimutan ko sabihin agad doon sa opening. And again, sa mga nanonood, huwag niyo kalimutan na i-like, mag-subscribe, then leave a comment naman kayo para may kawentuhan din ako pag umiinom ako dito sa channel natin. Tara, may yelo na tayo. Ibig sabihin, umpisa na ng inuman to. Let's go! Yan na, hindi naman natin uubusin yan. Kagaya ng dati ko sinasabi. Tamang relax, saka chill lang tayo kapag umiinom tayo ganito. Hindi naman tayo nandito para magpasikat na laklakin yung isang bote, then i-challenge yung iba, di ba? So, responsableng manginginom tayong lahat dito, guys. Cheers! Iba natin siya kapag may yelo naman. Mas masarap siya pag may yelo. Medyo na-control ng yelo yung tapang niya. Good siya. Very good tong si Tanduay. Very good agad yun. Good lang pala sa atin. Good siya pag may yelo. Cheers ulit. Balik kayo dyan. Penoy. Cheers. Cheers, guys. Cheers. Cheers! Masol pagod ako. Sarap! Cheers! Cheers, guys! Nakasunod na ako. Makumaka tayo. Matatapos na. Cheers! So siguro hanggang dito lang tayo. Again, laging tandaan, ang inuman ay hindi palakasan, oras na ng banding, pagre-relax at tamang kwentuhan. Ang alak, nilalagay sa tiyan at di ginagamit pang palakas ng loob sa mga kagabuhan. Kung puro angas at maging responsableng manginginom. Cheers para sa last episode natin itong Tanduay Dark Rum natin. Thank you ulit sa pagsama, guys. Salamat. Cheers! Tulutan muna ako bago outro. Yun, maraming salamat din sa pagsama, guys. Ano nyo sa morning, guys. Peace.